Okay guys, may pumasok na naman sa ating wallet, sa World of Wallet, galing invite. So, i-withdrawin na natin yan gamit ang ating Bidget app. Dito kasi sa Bidget app, wala siyang tawag dito, gas fee or deduction sa pag-withdraw. So, dito tayo mag-withdraw. After nyan, punta na tayo kay Bidget app. Kailangan guys, verified yung Bidget app nyo dito para makapag-transact kayo. Tapos, hintayin na lang natin pumasok dito sa Bidget app yung ating balance na winidraw sa World app. Medyo ilang minuto rin yan papasok eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Okay. Okay guys, pumasok na siya. A few moments later, pumasok din. So, ita-transfer natin ngayon siya sa OTC account. From spot wallet to OTC account. Click lang natin yung asset. Then transfer from spot wallet to OTC account. Dito hindi pa rin siya nagre-reflect guys. Yan, wala pa rin siya. Tayin lang natin. Spot. Transfer. OTC. Wala pa rin. Tayin lang natin. Medyo matagal kasi pumasok yun. Ito, world. Hindi. Sige, transfer natin. Nasa world up pa pala. So, wait lang. Transfer. Spot. OTC account. Why? Bakit yun naman? Trade pala. Sorry guys, trade pala. Tapos, sa sell natin yan. Tapos, i-max natin yung quantity ng world up. Then, sell. Quick confirm. Okay, successfully na. Back tayo sa asset. So, wala na siya sa WD. Nasa USDT na siya. So, pwede na natin siya i-transfer sa from spot wallet to OTC account. So, ayan na siya. Spot wallet to OTC account. Click natin yung confirm. So, ayan. Wala na siya sa spot natin. Spot wallet. Spot wallet. Spot. Tapos, nandito na siya sa OTC account. Ano na natin siya ngayon guys sa withdraw. Tapos, sa P2P trading. Click natin yung sell. Tapos, dito sa method, pipili kayo ng withdrawal from bank account or e-wallet. Sa akin kasi e-wallet, GCash. Sino kausap mo? Tapos hanap lang tayo ng minimum niya. Siyempre yung pinakamababa, minimum niya. Example natin to ay ito limit niya, 99. Yan, pwede tayo makipag-trade dyan. So, hindi pa siya pumapasok guys. Hintayin lang natin yan. Kailangan kasi magkaroon ng available balance yan. Medyo ilang minuto din ipapasok yan. Hintayin lang natin.
Parang sa Gcrypto lang din guys, medyo may delay yung pagpasok ng balance na winidraw natin. Pero pinagkaiba lang ng Digit App at saka ng Gcrypto. Sa Gcrypto kasi malaki yung deduction kapag ka magwi-withdraw ka eh. Pero dito sa Digit App, wala siyang deduction. Free of charge lang siya sa pag-withdraw. Kasi bebenta natin siya through market. Sa tao natin siya bebenta. Tayo lang natin pumasok yung available balance. Pagka ganyang guys, wala pa rin. Huwag kayong mag-alala, papasok din yan. Legit yan kasi na-try ko na ilang beses na ako napag-withdraw dito. A few moments later. Alright guys, ayan pumasok na ang ating withdrawal. Click natin itong max. Tapos sell USDT. Agree. Tapos kontakin natin yung buyer. Kahit ano lang i-message nyo yun, kahit sabihin nyo lang good morning, hello, blah blah blah. Proceed. Tapos yan, hintayin nyo lang na mag-chat yung buyer. Ayan, the buyer has marked the order as paid. Please check your recipient account. So ngayon, check natin yung, ayan, mayroon na siyang inano. So ibig sabihin, pumasok na sa Gcash natin yan. Ngayon, punta tayo sa Gcash natin para i-double check kung pumasok na nga. So ayun, pumasok na nga siya guys. Tapos balik tayo sa Digit. Tapos back natin yan. Tapos click natin yung release para I have confirmed receipt of the 943 point blah blah blah. Tapos bigyan tayo ng authentication code. Punta tayo sa Gmail. Digit. Yan. Kuhanan nyo yung code. Tapos confirm. Okay na yan, guys. You have successfully sold 16.63 USDT. Positive, syempre. Lagyan natin ng rate yung buyer pala. Sorry. Order completed. Okay na yan, guys. Yun lang. Sana nakatulong.